MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Pangulong Digong nasa Cambodia na, umaming may sakit siya. 30 milyong pisong suhol ni Jack Lam isinuko ng dalawang opisyal ng Bureau of Immigration kay Justice Secretary Aguirre. Aguirre tiniyak na hindi magkakaroon ng whitewash sa investigasyon ng dalawang BI officials. Sa trending news, trending, biik na mukhang unggoy isinilang. Sa good news, libreng sakay sa Pasig River Ferry System simula na ngayong Disyembre. Sa Alam Ba News, sino-sino nga ba ang mga politiko na may mga private army sa Pilipinas? Sa Newscovery, Pizza Caesar na imbento. Balita mula sa Vatican, ISIS nagbanta ng pag-atake sa simbahang Katolika. Sa Game Now, Jamaica rin nagpaalam na sa San Beda Red Lions. Sa Showbiz, bulag na Pinay singer kumangatlo sa singing search sa France. Rosana Roses, niresbakan ang nambash sa kanyang Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa ating top story, nasa Cambodia na si Pangulong Duterte at agad nitong binisita ang Filipino community kung saan mahigit 1,000 Pinoy ang nagtawanan at nagpalakpakan sa mga kwento ng Pangulo nung nag-aaral pa siya sa high school. Kaugnay nito, nabanggit din ng Pangulo ang kanyang kalusugan. Kung ano ang iniindang sakit ng Pangulo, alamin natin sa report ni RHO9 Sunny Casulia. Kaagad humarap si Pangulong Duterte sa Filipino community pagdating nito sa Phnom Penh Airport, Cambodia, dakong alas 5:57 ng hapon, alas 6:57 ng gabi oras sa Pilipinas. Nakaharap ng Pangulo si Cambodian King Norodom Sihamoni bago dumalo sa bilateral meeting kasama si Prime Minister Hun Sen. Naging masaya ang pagharap ng Pangulo sa mahigit 1,000 Pinoy kung saan umani ng tawanan at palakpakan ng mga kwento ng Pangulo noong nag-aaral pa siya ng high school at college na sa kabila ng kanyang pasang-awang grades ay naging presidente pa siya ng Pilipinas. Muli ring inupakan ng Pangulo ang dilawan na nasa likod ng panawagan para siya ipatalsikin sa Malacanang. Samantala sa unang pagkakataon, inamin ng Pangulong Duterte na meron siyang sakit ngunit hindi ito cancer. Sinabi ni Digong na araw-araw niyang iniinda ang kanyang migraine o pananakit ng ulo bukod sa problema niya sa spine o gulugod. Ayon kay Digong, ayon niyang sumalang sa operasyon dahil masyado itong delikado. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. No endo, no strike policy. Inalmahan na sa Kamara. Magbabalita si RH14, Let Narciso Abinales. Ipinababasura ni Gabriela Representative Emmy De Jesus sa House Committee on Labor ang mungkahin ng mga negosyante na no endo, no strike policy. Sa polisiyang ito, nais ng mga negosyante na kapag naipagbawal na ang endo, ay kailangang compromise nito ang strike moratorium sa loob ng 10 taon. Pero para kay De Jesus, hindi ito katanggap-tanggap dahil pag-apak na ito sa karapatan ng mga manggagawa na ginagarantiyahan ng saligang batas. Binigyan din ng kongresista na matagal nang napagkaitan ang mga contractual worker. Kung aaprubahan anya ng mga mambabatas ang no endo, no strike policy, magbibigay ito ng senyales na handa ang Kongreso na ipagpalit ang karapatan ng mga manggagawa sa interes ng mga kapitalista. Yan ang DZRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Isinuko na ng dalawang opisyal ng Bureau of Immigration sa Department of Justice ang 30 milyong pisong tinanggap mula sa online illegal gambling tycoon na si Jack Lam. Kung sino-sino ang mga opisyal na ito at kung saan o para saan ang tinanggap nilang salapi, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas.
Isinuko ng dalawang opisyal ng Bureau of Immigration kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang 30 milyong piso mula sa 50 milyong piso na tinanggap nila mula sa kampo ng Chinese casino mogul na si Jack Lam. Inamin ni na Deputy Commissioners Al Argosinio at Michael Robles na tumanggap sila ng 50 million pesos mula kay Lam, ngunit ang pera ay ebidensya nila kontra korupsyon. Sa nasabing halaga, 2 milyon ang umano'y kinaltas ni Wally Sombrero habang 18 milyong piso naman ang napunta kay Immigration Intelligence Chief Charles Calima. Sinabi ni Argosinio at Robles na tinanggap nila ang halaga para gawing ebidensya sa iniimbestigahan nilang lawak ng korupsyon sa Bureau of Immigration. Ipinagmalaki pa ng dalawang opisyal na sila lamang ang tanging opisyal na nakakuha ng ebidensya laban kay Jack Lam. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Tiniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na walang magaganap na whitewash sa investigasyon laban sa dalawang opisyal ng Bureau of Immigration na konektado kay Jack Lam. Kung ano ang mga hakbangin ng DOJ at kung ano ang koneksyon ni Aguirre sa dalawang nasasangkot na kawani ng BI, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Tiniyak ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na walang magaganap na whitewash sa pag-iimbestiga laban sa dalawang opisyal ng immigration na isinasangkot sa 50 milyong pisong extortion scandal. Sinabi ng kalihim na magiging patas ang investigasyon kahit ang inaakusahan na sina Bureau of Immigration Associate Commissioners Al Argosino at Michael Robles ay kilalang malapit sa kanya. Ang dalawang opisyal ay parehong kabrad ni na Aguirre at Pangulong Rodrigo Duterte sa Lex Taliones Fraternity ng San Beda College of Law. Pinakinggan ko sila and bilang isang lawyer and bilang isang Secretary of Justice, that's the only thing I could do. Kasi hindi naman ako maaaring mag-comment gawa ng because ultimately I might be the one to ultimately decide, mag-conclude ko ano talaga ang nangyari dito. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. 8 mambabatas ang kasama sa final narco list ni Presidente Duterte. Kung sino-sino ang mga ito at kung may finality na nga ba ang lista ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Ibinunyag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na may 8 kongresista ang kasama sa final narco list na pinababalidate ng Pangulong Digong Duterte na sangkot sa illegal drugs. Kabilang dito sina Iligan City Representante Vicente Belmonte at Mayor Lawrence Cruz na sangkot sa illegal drug trade sa Region 10. Ayon kay Esperon, masyadong makapal ang listahan kaya iniutos ng Pangulo na i-validate bago niya ito ilabas. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga negosyante sa Malacanang, kinumpirma ni Duterte na karamihan sa mga politikong sangkot sa droga ay mula sa Region 10 sa Mindanao at 8 rito ay mga miyembro ng Kongreso. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. PNP nagpasaklolo sa taong bayan upang bantayan ang mga pulis na magpapaputok ng baril sa Pasko at Bagong Taon. Magbabalita si RH28 Raymond Dadbas. Humingi ng tulong sa publiko ang liderato ng Philippine National Police upang tumulong sa pagbabantay sa mga pulis na magpapaputok ng baril sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos ng PNP Public Information Office, hindi makaliligtas ang mga pulis kapag sila isinumbong ng taong bayan. Sinabi ni Carlos na maraming paraan upang may parating ang impormasyon sa Philippine National Police. Ito ay maaaring sa 117, text 2286 o kaya sa 0917-847-5757. Tiniyak nitong hindi palalampasin ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga ganitong pagkakataon dahil mahigpit ang babala sa mga pulis na huwag magpaputok ng baril kaya't hindi na kailangan selyuhan ang mga ito sa panahon ng Kapaskuhan. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadbas, RH28, naglilingkod sa pagbabalita.
Siyam na miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte ang binaypass ng Commission on Appointments. Dahil dito 14 lamang mula sa 24 na department heads ang nakumpirma ng CA sa unang 6 na buwan o bago ang Christmas break. Para sa kabuuang detalye ng report, alamin natin mula kay RH 48, Sheila Idubas. Nabigo ang 9 na miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na makuha ang basbas ng Commission on Appointments sa kanilang nominasyon ngayong taon. Dahil dito, 14 lamang mula sa 23 department heads ng Duterte administration ang nakumpirma ng CA sa unang 6 na buwan o bago ang kanilang Christmas break sa December 17. Kabilang dito sina Bebot Bello ng Dole, Communication Secretary Martin Antanar, Energy Secretary Al Cusi, DOST Secretary Fortuno de la Peña, Ben Jokno ng DBM, Carlos Dominguez ng Department of Finance, Secretary Delfin Lorenzana ng DND, NEDA Secretary Arsenio Pernia, ICT Secretary Rodolfo Sadlalima, DILG Secretary Ismael Sueño, Wanda Teo ng Department of Tourism, DOTR Secretary Arthur Drogade at DPWH Mark Villara. Ang mga na-bypass naman at nakatakdang muling i-reappoint ng Pangulo sa CA ay sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, Leonor Briones ng Department of Education, Ramon Lopez ng DTI, Gina Lopez ng Department of Environment and National Resources, Rafael Mariano ng DAR, Manuel Piñol ng Department of Agriculture, Judy Tagiwalo ng DSWD, Health Secretary Pauline Obial at DFA Secretary Perfecto Yasay. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Sa Showbiz Balita, bulag na Pinay singer pumangatlo sa singing search sa France. Magbabalita si RH43, si Rocky. Pumangatlo sa katatapos lamang na finals ng France's Incredible Talent ang bulag na Pinay na si Elionette Coldfire o Katri Jewel Golbin sa tunay na buhay. Sa finals na ginanap noong Martes, Miyerkules sa Pilipinas, muling pinahanga ni Elionette ang mga judge ng awitin nito ang Quanon Nyake L'amour ni Jacques Brel. Ayon kay Elionette, nagsimula siyang magkagusto sa mga French song nang marinig niya ang awiting La Vie en Rose o Life en Rosy You ni Edith Piaf. At yan aking balita, ko naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ito naman, kakaibang uri ng biik na mukhang unggoy ang isinilang sa China. Ano kaya ang itsura niyan? Alamin natin sa report ni RH09 sa Nika Zulia. Trending ngayon sa social media ang video ng isang biik na mukhang unggoy sa China. Ayon sa may-ari ng biik na isang vegetable farmer, isa ang tinawag na monkey pig sa 15 biik na ipinanganak noong December 3 sa Guangzhou Province na kinakailangan pa umanong painumin ng gatas pamamagitan ng bote ng bata para mabuhay. May 2 butas sa ilong, malalaking mata at overbite ang biik na nagtutulak sa dila nito palabas. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung mabubuhay na matagal ang biik at kung magbabago pa ang hitsura nito, habang sinisisi naman ng ilan ang polusyon at mga genetically modified na pagkain sa mutation ng biik. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating good news, matapos sinimulan ang SLEX-NLEX connection at iba pang mga extensions ng Panorte at Patimog. Ngayon naman ay ang expressway naman na magdudugtong sa Tondo ang pinaplano ng gawin upang maparami pa ang mga alternatibong ruta papasok at palabas ng Metro Manila. Ano nga bang may tutulong nito? Alamin natin sa report ni RH09 sa Nika Zulia. Ipinagmalaki ng MMDA na tumaas ang bilang ng mga pasaherong sumasakay sa Pasig River Ferry System matapos ilunsad ang libreng shuttle service sa 2 stations panahon ng Kapaskuhan.
Ayon kay MMDA General Manager Tim Orbos, nito lamang Sabado nakapagtala ng 800 pasahero ang ferry mula sa dating 400 pasahero lamang. Ang nasabing libreng sakay ay sumasakop sa Escolta Station patungong Divisoria area at Guadalupe Station patungong Bonifacio Global City at vice versa. Dagdag pa ni Orbos na magtatagal ng 3 buwan ang libreng sakay sa mga pasahero ng Pasig River Ferry. Mula ngayong Disyembre hanggang Pebrero ng susunod na taon, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nito lamang nakaraang araw, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang balak na buhayin ang Alunan Doctrine, kung saan pagkakaroon ng mahigit 2 bodyguard ay kinukonsidera ng private army. Pero sino-sino nga ba mga politikong may private armies? Alamin natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Balak buhayin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Alunan Doctrine, kung saan ang pagkakaroon ng mahigit 2 bodyguard ay kinikonsidera na isang private army. Sa isang talumpati, sinabi ng Pangulo na kung ang isang politician ay hindi kayang protektahan ng 1 o 2 bodyguard, ibig sabihin ito na ang nakatadhana para sa kanya. Dagdag pa ng Pangulo, marami na siyang lokal na opisyales na tinanggalan ng security aids dahil madalas inaabuso ng mga ito ang kanilang kapangyarihan. Hindi na bago sa Pilipinas ang pagkakaroon ng private armies ng ibang mga makapangyarihang politiko. Ang dating Interior at Local Government Secretary Rafael Alunan ang nag-introduce ng Alunan Doctrine noong panahon ng Administrasyong Ramos. Kahit noong panahon ng Aquino Administration, sinubukan itong buwagi ng mga private armies dahil ayon sa kanya, ang mga private armies ay ginagamit upang maghasik ng takot at palawakin ang kapangyarihan ng isang politiko. Malinaw na ito ang nangyari sa Maguindanao Massacre kung saan mahigit 50 katao, kabilang na ang ilang miyembro ng media ang pinatay noong 2009. Pero ano nga bang ibig sabihin ng private army? Sino-sino ang mga meron nito? At ano ang hakbangin ng gobyerno para tuluyang buwagin ang mga ito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news ito para sa mga mahilig kumain ng pizza. Na-imbento na ang Pizza Caesar. Kung paano ito ginagamit at kung mas mapapabilis man ito ang pagkain ninyo ng pizza, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Gunting at spatula in one? Ito ang Pizza Caesars, isang utensil para sa may hilig kumain ng pizza. Sa pamamagitan ng Pizza Scissors, hindi mo na kailangang gumamit pa ng kutsilyo at tinidor para mahati ang pizza. Magagawa mo ito ng pantay-pantay ang laki ng pizza, madaling gamitin at napakabilis pa. Bukod dito, hindi ka na rin mapapasok kapag mainit ang pizza na iyong hahatiin at hindi na rin magkakandahulog pa ang mga toppings ng pizza. Ang Pizza Scissors ay gawa sa stainless steel ang blades at nylon plastic ang spatula at hawakan, kung kaya't hindi magagasgasan kahit na ang non-plastic pans. Samantala, hindi lamang ito panghiwa ng pizza dahil maaari rin itong gamiting panghiwa sa ibang malalambot na gulay. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa ibayong dagat.
ISIS nagbanta ng pag-atake sa simbahang Katolika. Nagbanta pa ng mas maraming pag-atake sa mga Kristiyano ang teroristang grupo na ISIS. Ito'y matapos na aminin nila na sila ang nasa likod ng pagpapasabog sa Main Coptic Cathedral sa Cairo sa Egypt. Nakasaad sa kanilang statement na ang atake ay nagpapahiwatig na tuloy ang kanilang paglaban sa simbahang Katolika. Una rito, abot sa 25 katao ang patay habang 49 naman ang sugatan sa naganap na suicide bombing sa isang simbahan sa Egypt. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Mukhang magkikita muli sina Coach Alden Ayo at Coach Jamaic Harin matapos mabalita ang nagpaalam na sa San Beda Red Lions si Coach Jamaic. Ayon sa mga ulat na maalam na si Coach Jamaic mula sa kanyang NCAA champion San Beda Red Lions at mukhang tatanggapin ang bakanting posisyon sa National University Bulldogs. Kamakailan lang bumawi si Coach Jamaic sa San Beda community at nakapag-champion sa NCAA Men's Basketball Tournament matapos matalo sila noong nakaraang taon sa Letran Knights na pinamunuan naman ni Coach Alden Ayo. Dito nagsimula ang rivalry sa pagitan ng dalawang coach. Una nang lumipat papuntang UAAP si Coach Alden Ayo nang tanggapin niya ang offer ng De La Salle Green Archers at matulungan silang makakuha ng championship. Samantalang bumitiw naman sa head coaching position si Coach Eric Altamirano ng NU matapos mabigong makapasok sa Final Four. Nababalita ang si Coach Jamaic na nga ang papalit kay Coach Eric dahilan para muling magkita sina Coach Jamaic at Coach Alden Ayo sa magkaparehong liga. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Galit na galit si Rosana Roses, isang basher, matapos na insultuhin nito ang pagpapakasal niya sa kapwa niya babae. Noong December 10 ay ikinasal si Osang kay Blessy Arias, kung saan nagkomento ang basher nito nang ipost sa website ng isang TV station ang nasabing balita. Dito na nagkomento ang isang Jenaline Nunez o Jean Nunez, kung saan ang pinakabuod ng sinabi nito ay sinabi umano ng Panginoon na humayo at magpakarami, pero paano umano dadami sina Osang at ang pinakasalan nito samantalang parehong babae ang mga ito. Dahil dito ang kaya't agad na niresbakan ito na actress nang sabihan niya ito na malabnaw pa sa taho ang utak na nasabing basher niya. Sinabi ng actress na kapag sinabing same sex ay lagi na lamang umanong naiiwan ang salitang sex sa kamalayan ng mga basher ng LGBT, kung kaya't sa halip na karapatan ang makita ay ang kalaswaan ang isinasaksak ng mga ito sa kanilang kukote. Idinagdag pa ni Osang na ang mga katulad ni Jean ang hindi na dapat dumami ang lahi dahil bukod sa mababang uri ito, magkakalat lamang umano ito ng kabobohan. Sana umano ay makasalubong niya ito at manlaban para makita niya kung paano bumakat ang kanyang mga daliri sa mukha nito. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sumayin nyo na naman ang kalating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 na umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.